At kami nga ang couple na may goal. Ang goal nga namin ay magkaroon kami ng isang maleta ng basura. Pero dahil hindi kami mga contractor at ang pagbababoy ang aming magiging doktor, pagdating nga namin ay kumain muna kami. Dahil alangan namang hindi. Dahil nagugutom na kami. Hindi! Katatapos lang namin magpakain ng mga baboy dyan at tanghali na nga yan. Hindi lang namin nakuhanan kung ano yung mga ginawa namin. Pero eto, nag-ayos nga kami dyan sa likod. Nagsunog ng mga dapat sunugin, nagwalis ng mga dapat walisin dahil lamok nga dyan at natatakot na din kami na baka pagmahayan na ng kung ano man. Dito nga, kumain na kami ng dala-dala naming adobong manok na niluto ko nung nakaraang gabi para nga baunin namin pagpunta namin ng farm. Dahil nga kami ay mga walang eme sa buhay, kung ano na lang yung maupuan at mapaglagyan namin ng pagkain. Dahil nga kami naman ay mga taong mandirigma, kahit saan mo ilagay ay walang kaarte-arte sa buhay. Basta saan na lang, basta makakain lang kami. Dahil nga yung gallstone ko dyan ay sumasakit na at kailangan ko ng mamahinga ng kahit ng ilan ng oras. Dito nga, inanong ako ng aking mapapangasawa kung gusto ko nga raw ba ng buko dahil kukuhanan niya nga daw ako. Kaya eto, umakyat siya sa napakataas na puno. Eme. Yan. Sarap na sarap nga ako sa buko na yan dahil sobrang fresh mula sa pagkakapitas ng aking mapapangasawa. Sabi ko nga sa kanya, pumasok na kami at dyan na lang yabi akin yung buko at dyan na lang namin kainin. Sabi ko din sa kanya dyan, kumuha pa siya ng isa para tig-isa kami at hindi kami nag-aaway dahil pareho nga namin gusto ang buko talaga. At yan, umiinom na nga siya. At sabi ko sa kanya, tirahan niya nga ako kung hindi talaga naman. Pero dahil mabait ang aking mapapangasawa, binigay niya nga sa akin ang kalahati. At yan, ininom ko na nga yan. Dahil napakasarap talaga at napakatamis. Dito naman, hindi ko talaga alam kung buko ba itong nakuha niyang pangalawa o panggatana dahil hirap na hirap talaga kung kayurin yan. Pero sige lang, laban. Dahil para sa buko at tayo mandirigma, kaya sige kayod. Simutin ang dapat simutin! Pagkatapos nga namin kumain, ikinabit na nga namin itong net na kanina pa namin iniisip dahil nga nahihirapan na kami sa mga manok na paulit-ulit na pumapasok sa kulungan tuwing kami ay nagpapakain ng mga baboy. Para nga maiwasan na din namin yung mga insekto na pwedeng pumasok at makaapekto sa paglaki ng mga baboy. Dahil ang bilis nga ng oras, lumabas nga kami saglit para bumili ng makakain o merienda. Dito nga kami madalas bumibili sa kasiguran dun sa kanyang kaibigan dahil mura na at masarap din naman. Madalas nga kahit hapon dito talaga kami pupunta dahil mahirap din naman ang bilihan ng merienda dun sa bayan namin. Kaya sabi ko, dito na lang din namin kainin para pagdating nga namin ulit sa farm, dire-diretso na ulit yung trabaho namin. Kaya naman dyan, tingnan mo, napakasarap talaga ng ubing kinakain niya dyan. Pero dahil sabi ko, kailangan namin bumili ng kakailanganin sa farm, dumaan muna kami sa tindahan at bumili ng mga balde. Dahil minsan nga nawawala ng tubig sa farm, so kailangan namin mag-imbak ng tubig para may panlinis at inumin nga ang aming mga alagang hayop. Kailangan na din namin bumili ng tabo kasi alangan namang may balde pero walang tabo. Paano natin gagamitin yan? Pagkabalik nga namin ay pumasok na agad kami sa farm dahil alas 4:30 na ito ng hapon at kailangan na naman namin magpakain ng mga alagang hayop. Inuna ko nga ditong bigyan ng pagkain yung malalaki dahil pagkakita nga sa amin akala mo hindi lang kami dito galing kanina. Akala mo nawala kami ng mga isang taon. Pero dahil gutom na nga sila dyan, inuna ko nga silang bigyan dyan na makakain. Sinunod ko nga itong mga alaga namin mga baby pa at binigyan nga sila ng vitamins para nga hindi sila magtae. Nilinis ko na rin ang kulungan nila para nga maayos din ang kanilang titirahan. Ito nga, iniinis talaga ako sa mga kamanukan na ito. Akala mo hindi pinapakain at nandyan pa rin sa loob talaga. Kailangan mong bantayan ang pagkain ng mga baboy para hindi sila maagawan. Habang nililinis ko nga yan, tinanggalan ng mga pupo nila, tinubigan. Ito namang aking mapapangasawa ay naghanda na ng pagkain ng mga manok dahil nga nagugutom na rin ito at nakikishare at nakikisawsaw na din sa pagkain ng mga baboy. Dahil nga malawak itong farm, kailangan talaga dalawa ang kikilos. Kaya naman ng isa pero mahihirapan dahil nga sa maraming
alaga na kailangan pakainin. Habang nga siya ay nagpapakain, pinuntahan ko na nga nitong second batch namin ng mga baboy para mapakain na din dahil ang sakit na sa tenga ng mga iyak nila o tili nila. Akala mo hindi pinakain ng mga 5 taon. Kaya habang kumakain nga sila dyan, tinanggal ko na din ang mga pupo nila. Doon ko na nga lang sa likod inilalagay dahil lupa naman ang likod na yan. At binigyan ko na din ng tubig, yung kulungan. Ito ding isang to, actually kasamahan to ng una naming batch pero piniwalay namin dahil nga nung maliliit pa sila masyado silang makukulit at napilayan yan. Pero okay na din naman na siya ngayon. Hindi na nga lang namin siya ibinalik dahil nga malaki na din. Nilagyan ko na din siya dyan ng tubig, pinainom. Samantalang itong aking mapapangasawa ay hindi pa rin tapos sa pagpapakain ng mga kamanukan, may mga pato, dahil nga marami nga ito. Habang nga siya ay naglalagay ng tubig para mapainom na yung mga hayop, ako naman dito nagwalis muna para nga mabawasan din yung mga kalat. Ito nga, pauwi na kami ng time na yan at itong aking mapapangasawa ay kumuha pa nga ng itlog at hindi mo lang nagpaalam sa nanay ng mga itlog na yan. Pero sige lang, pagkain din naman yan. Dito nga natapos ang aming maghapon sa farm. Nakakapagod pero sige lang, laban. Bumalik nga ako dyan para kuhanin ang aking cellphone. Alam nga namang hindi. Sige, bye.